Mayroon bang paraan para makalaya mula sa bigat ng nakaraan? Ang mga alaala ng ating mga pagmamalaki, ang mga desisyon na pinagsisihan natin, ang mga salitang hindi na natin mababawi, lahat ng ito ay maaring maging mabigat na pasanin. Mayroon bang paraan para maalis ang mancha ng ating pagkakamali? Para maalis ang marka ng ating mga kasalanan, ang unang Juan 1:9 ay nag-aalok ng isang nakakagulat na sagot. Isang sagot na nagbibigay ng pag-asa at kalayaan. Ako po si Jennifer Piñoso ng CGM Balete. Narito po tayo ngayon sa 24/7 Wow Word of Wisdom Debosyon para sa Panginoon. Maraming tao ang nabubuhay na may mabigat na karaan. Ang mga pagkakamali, ang mga kasalanan, ang mga pagsisisi, ang mga alaalang ito ng mga desisyon na pinagsisihan natin, ang mga salitang hindi na natin mababawi. Lahat ng ito ay maaaring mabigat na pasanin. Isang pasanin na tila ba'y hindi natin kayang buhatin. Ang pakiramdam ng pagkakasala, ang takot at paghatol, ang pangamba sa mga kahihinatnan. Ito ay mga bagay na nagpapabigat sa ating puso at sa paghihirap sa ating paglalakad. Maraming tao ang nabubuhay na may mabigat na nakaraan, na dala-dala. Ang mga pasanin ng kanilang mga kasalanan na tila ba'y wala ng pag-asa sa kalayaan. Ngunit ang mga ito, ang unang Juan 1:9 ay naglalahad ng isang landas tungo sa kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Ang bersikulo ay nagbibigay din sa tatlong mahalagang puntos. Una, taos-pusong pag-amin. Unang hakbang tungo sa kapatawaran ayon sa unang Juan 1:9 ay ang taos-pusong pag-amin ng ating mga kasalanan. Hindi ito basta pagkilala lamang sa ating mga pagkakamali. Ito ay isang aktibong hakbang na nagsasangkap ng pagpapakumbaba at pagiging tapat sa ating sarili at sa Diyos. Hindi ito isang mababaw na pagsabi ng patawarin mo ako, kundi isang malalim na pagkilala sa ating kahinaan at pag-asa sa kanyang awa. Ang pagiging tapat sa ating pag-amin ay mahalaga. Ang pagtatago ng kasalanan ay nagpapanatili lamang ng bigat nito. Ang unang Juan ay hindi nagsasabi na ang Diyos ay mapagpatawad kung alam natin ang ating mga kasalanan. Kailangan natin itong aminin sa Kanya. Ang pag-amin ay isang pagkilala sa ating pagiging makasalanan at isang tanggap ng Kanyang awa. Ito ang unang hakbang sa pagsira ng pader sa pagitan natin at ng Diyos, na nagbubukas ng daan para sa Kanyang kapatawaran. Pangalawa, ang walang pagbabagong katapatan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na magpatawad, gaya ng nakasaad sa unang Juan 1:9, ay hindi nakasalalay sa ating pagiging karapat-dapat. Ang Kanyang katapatan ay hindi nababago anuman ang kabuluhan ng ating mga kasalanan. Ang tapat siya ay matuwid, hindi isang kondisyon kundi isang katangian ng Diyos. Ito ay isang pangako na hindi natin kailangang pagdudahan, isang pundasyon ng isang pananampalataya, ang pangunawa sa katapatan ng Diyos. Ang nagbibigay ng lakas ng loob na lumapit sa Kanya kahit na may mga bagay tayong itinatago. Ang unang Juan 1:9 ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi naghihintay para sa ating perpekto bago magpatawad. Handang magpatawad ang Diyos sa sandaling tayo ay magpakumbaba at aminin ang ating mga kasalanan. Ang Kanyang katapatan ay ang pundasyon ng ating pag-asa sa katapatan. Pangatlo, ang paglilinis at pagbabago. Ang resulta ng pag-amin at kapatawaran ayon sa unang Juan 1:9 ay ang paglilinis mula sa lahat ng kalikuan. Ito ay higit pa sa simpleng pagpapatawad.
Ito ay isang proseso ng isang pagbabago ng puso at isip na nagdadala ng kapayapaan at kalayaan. Ang Diyos ay hindi lamang nagtatakip ng ating mga kasalanan, Kanyang inaalis ang mga ito at nagbibigay ng isang bagong simula. Ang linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan ay nagpapahiwatig ng isang kompletong pagbabago, isang pag-alis ng mantsa ng kasalanan at ng pagbibigay daan sa ating buhay na puno ng kanyang pagpapala. Ang unang Juan 1:9 ay nag-aalok hindi lamang ng kapatawaran, kundi isang pagkakataon na mabuhay ang isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Malaya sa mabigat na karaan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Konklusyon. Ang unang Juan 1:9 ay nag-aalok ng kalayaan mula sa nakaraan sa pamagitan ng kapatawaran ng Diyos, ang taos-pusong pag-amin ng ating mga kasalanan. Hindi lamang pagkakamali ay nagbubukas ng daan sa kanyang walang pagbabagong katapatan. Ang kanyang kapatawaran at batay sa kanyang pag-ibig, hindi natin pagiging karapat-dapat at nagdudulot ng paglilinis at panibagong simula, kapayapaan at kalayaan. Ito ang isang paanyaya na lumapit sa Diyos, aminin ang ating mga kasalanan at tanggapin ang kanyang awa. Tayo pong manalangin. Yes, O God, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Ama, sa salita na aming napakinggan, na aming napag-aralan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang aming pagpapatawad, Lord, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po, Ama, sa mga salita mo, Panginoon, na lahat po ng aming napag-aralan, Panginoon, ito, Lord, ay makita sa aming buhay, Panginoon, at maitanim po namin sa aming puso at isipan. Salamat, Panginoon, sa lahat na nakapakinig ng salita mo, Panginoon, na ang salita mo, Lord, na napakinggan namin, Panginoon, ngayong oras na ito, ay matanim po sa puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito po ay sa iyo namin inaalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Jennifer Piñoso na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, maraming salamat po. God bless all.